Alam nyo, kapag pinag-uusapan ng mga bayani ng Pilipinas, sino ba agad ang pumapasok sa isip natin? 'Di ba sina Rizal, Bonifacio, mga pamilyar na pangalan. Pero sa likod nila, marami pang kwento na hindi gaanong nabibigyan ng pansin. Gaya ng kwento ng isang mandirigma mula sa Timog, isang leader na binansagang Leon ng Lanao. Handa na ba kayo? Tara, alamin natin ang kanyang kwento. Kasi madalas, yung mga bayaning taga Luzon yung bida sa mga history books natin. Pero ang totoo, sa bawat sulok ng Pilipinas may mga tumayo at lumaban. At doon sa Mindanao, may isang haring Maranao na hinding-hindi yumuko sa kahit sinong mananakop. Ang kwento niya, grabe, ito'y kwento ng tapang at paninindigan na dapat nating malaman. So sino nga ba siya? Siya si Datu Akader Amay Pakpak, ang kinikilalang pinuno ng Marawi na yung katapangan niya naging alamat na sa Lanao. Ipinagtanggol niya ang kanyang lupain laban sa mga Espanyol, hindi lang gamit ang lakas, kundi gamit ang talino at dangal na hinding-hindi matitinag. Pero ano ba yung kakaiba sa kanya? Hindi lang siya basta mandirigma eh. Isa siyang henyo. Isang henyo pagdating sa strategya ng depensa. At ang sikreto niya? Isang napaka-espesyal na istruktura, ang kanyang kuta. Gayon, ano ba itong kota? Huwag niyong isipin na ito yung mga kastilyong bato na parang sa Europa. Ibang-iba to. Ang kota ay isang kuta. Oo, pero gawa lang ito sa lupa at kawayan. Parang ang simple pakinggan, di ba? Pero wag kayo, yung disenyo nito sobrang talino. At dito napapasok yung pagkahenyo ng disenyo. Isipin niyo to, yung mga pader na bato ng mga Espanyol, kapag tinamaan ng kanyon, anong nangyayari? Wasak, guguho. Pero ang kota, dahil gawa sa lupa at kawayan, parang unan lang yan. Imbes na mabasag, sinasalo niya yung impact. Bumabaon lang yung bala ng kanyon. At kung sakaling masira man, sobrang dali lang ayusin. Kukuha ka lang ng lupa at kawayan sa paligid. Ito yung perpektong halimbawa ng paggamit ng kalikasan laban sa makabagong teknolohiya ng mananakop. Galing, di ba? At syempre, itong galing ng Kota Marahui at ang tapang ni Amay Pakpak ay nasubok ng husto. Hindi lang isang beses, kundi sa dalawang matinding labanan na siyang magtatakda ng kanyang kapalaran. Okay, so noong 1891, unang sumalakay ang mga Espanyol sa ilalim ni Governor General Weyler. Grabe yung laban, nasugatan pa nga si Amay Pakpak, pero sumuko ba siya? Hindi. Alam nyo anong ginawa niya? Itinayo niyang muli ang kuta at ginawa pa niyang mas matibay. Pero noong 1895, bumalik ang mga Espanyol. This time, sa ilalim ni Governor General Blanco at dala nila ang mas malaki, mas malakas na puwersa. Dito na mangyayari ang huling pagtutuos. At dito, sa gitna ng nagbabagang labanan, hinarap ni Amay Pakpak ang isang desisyon, isang pagpili na siyang huhubog sa kanyang alamat magpakailanman. Nakita kasi ng mga Espanyol, "Uy, hindi matinagtong taong to." Kaya binigyan siya ng offer. Sabi nila, isuko na lang ang kuta at mabubuhay ka ng payapa. Parang easy way out, di ba? Pero para sa isang tulad ni Amay Pakpak, may mga bagay na mas mahalaga pa kaysa sa sariling buhay. Ang kanyang naging sagot, isang linya na tumatak talaga sa kasaysayan. Kamatayan bago ang kahiyan. Yun lang, malinaw, walang paligoy-ligoy. At tinutuo niya yun. Pinili niyang lumaban. Hindi lang siya, kundi kasama ang kanyang asawa, mga anak at ang kanyang matatapat na mandirigma. Sa loob mismo ng kuta nila, doon sila nanindigan. Hinarap nila ang kamatayan ng magkakasama. Grabe ang tapang. Hindi sila natalo. Pinili nilang mamatay ng may karangalan. Pagkatapos ng lahat ng yon, yung kanyang sakripisyo, nag-iwan ito ng isang napakahalagang tanong na nananatili pa rin hanggang ngayon. At ang tanong ay, bakit ang isang ganito kadakilang kwento tila nalimutan na ng panahon? Isipin nyo nga, bakit yung ganitong kwento ng katapangan hindi pamilyar sa karamihan sa atin? Bakit ang isang bayaning tulad niya parang footnote na lang kung isasama man sa mga aklat ng kasaysayan? At dito yung pinaka-importanting punto eh. Ang kwento ni Amay Pakpak ay isang napakalakas na paalala na ang laban para sa kalayaan ng Pilipinas hindi lang nangyari sa isang lugar. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, may mga bayaning tumayo, lumaban at nagbuwis ng buhay para sa ating kasarinlan. Kaya ngayon, ibabalik ko sa inyo ang tanong, sino ang Amay Pakpak ng inyong lugar? Anong kwento ng kabayanihan mula sa probinsya nyo ang dapat malaman ng buong Pilipinas? Sige nga,
Ikwento nyo sa amin, i-comment nyo sa ibaba at sama-sama nating kilalanin ang marami pang bayani ng ating bayan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.